Ang nakakalungkot lang is marami sa mga leaders kasi natin, personal gain na ang habol. Kasi if you don't have the heart to serve, ano pa't tumakbo tayo sa isang posisyon na kailangan ng tiwala ng taong bayan? Mas magandang iniiwan mo sa tao yung decision making rather than merely influence them to do us what we bid. Politics is all about ideas. It's never about the people who quote-unquote believe in them. Hey Champions! Isang karangalan ngayong araw na makasama natin ang isang content creator, preacher, podcaster, political mind, at a social democrat, Mr. Ram Casten. Magandang araw, sir! Hi, magandang araw. Mga champions, hello. How are you? Ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Sa ngayon, actually marami since nabanggit mo nga, di ba, I'm also political mind. So, medyo na busy tayo with politics. Recently kasi kakatapos ng election, and then I also do diplomatic function as well. I actually am a consular assistant of the Consulate of Guyana to the Philippines. And then at the same time, I do trainings sa TESDA, as a TESDA trainer. And then recently, since I'm also a preacher, I obtained my license to solemnize marriages. So nagkakasal-kasal na rin on the side. So, napanood ko din, sir, na parang nagba-vlog kayo. Kailan nag-start to? Well, nag-start siya nung kasagsagan ng pandemic. Kasi nga, di ba, wala tayong outlet na mapag-share ng mga ideas natin. Totoo. So, we started sa, basically sa Facebook Yung mga live streams sa Facebook, the audio live streams, and then eventually, nag-YouTube na, at the suggestion of someone special to me dati. And then, nag-podcasting na rin, to the point na, ayun na nga, nagtuloy-tuloy na. Pero recently, kasi hindi ako nakakapag-vlog, pero thank you for reminding me, mag-vlog ako mamaya. Okay, sir. And paano nag-start yung interest nyo sa politics? Well, truth be told, I'm not really into politics talaga per se. Ang hilig ko talaga is history. My mom, was an activist during the martial law years. I will not be mentioning kung kaninong side siya. Yeah. Pero she's very busy with politics kasi. And the story goes like this, na I was an UPCAT qualifier. The problem was, hindi ako na napagbigyan na mag-aral sa UP Baguio, where my course was supposed to be. So ang compromise ko was to take BA History sa Ateneo de Davao or BA Political Science sa University of Mindanao. Okay. I chose the latter. So from there, nahubog na interest natin sa politics, and the rest is history. So, nananapit na, sir, ang eleksyon para sa kasangguniang kabataan. Mm-hmm. Para sa'yo, ano yung mga character or traits na dapat meron ng isang kabataan na leader? Napakarami. First is, kailangan humble yung mga kabataang leaders natin. Marami kasi sa mga kabataan natin ngayon, this is a very sad predicament, pero karamihan sa mga kabataan kasi ngayon is for the clout ang person. You have to eliminate that clout para naman makapaglingkod sila. They have to be humble at all times. So, nilang gamitin yung SK bilang vehicle for them to aggrandize themselves. Tapos, another trait na kailangan talaga is yung genuine service. Kaya nga medyo nakakalungkot na ang karamihan sa mga nasa SK, nasasabihan na hindi naman dumadalo sa mga sesyon. Aktibo lang kapag may mga paliga, pa-ML, pa-pageant, di ba? So if they have the heart to serve, regardless kung SK man yan, barangay, because marami rin kabataan na tumatakbo bilang barangay kagawad or kahit sa mga schools, SSG, SPG elections, kailangan talaga you have the heart to serve. Kasi if you don't have the heart to serve, ano pa't tumakbo tayo sa isang posisyon na kailangan ng tiwala ng taong bayan? Para sir, isang importanteng character dapat talaga ang meron ng isang SK. Humility. That's just about it. Kasi when you're humble, you're ready to accept criticism, you're ready to admit mistakes, you're ready to point the fingers at yourself instead of putting the blame on others, and you're willing to realize na hindi ka lang mag-isa na humahawak ng renda ng kapangyarihan sa inyong community. It's the katipunan ng kabataan. It's the youth assembly ng kanya-kanyang barangay. At kailangan makinig yung leader doon. Kasi if hindi sila nakikinig sa requests or desires ng mga nasa katipunan ng kabataan, nawawala na yung pagiging humble nila. They become arrogant, and in the long run, they lose touch with their populace. So, agree po kayo sa SK debate? Yes.
I'd really, really love to see an SK debate sa mga communities. However, sa sobrang dami ng mga barangays natin, nasa almost tens of thousands of barangays in the Philippines, mahirap magpatawag ng mga ganong klaseng debates. Another thing is that yung interest kasi ng kabataan, minsan nawawala pagdating sa debates eh. They'll enjoy a pageant, a good game, pero ang debate medyo alanganin. If we could go around somewhere in the middle, na kung saan marinig natin yung plataforma ng mga kandidato, na at the same time maging engaging sila sa isa't isa, at makuha yung interest ng kabataan, perhaps that would be a very good avenue para makita natin kung sino talaga yung karapat-dapat sa kanilang SK. Sa tingin niyo, ano po ba yung gaano kahalaga yung kontribusyon ng kabataan sa ating lipunan? Napakahalaga. Sabi nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Marami rin nagsasabi na tayong kabataan ang tagapagtaguyod ng susunod na henerasyon. So the youth is very vital, lalo na sa pag-i-implement ng mga plataforma, ng mga proyekto, ng mga inisyatiba. Dapat nga yung kabataan ang numero unong sumusulong ng mga clamor para sa pagbabago, para sa reforma, para sa hangarin na mapaganda yung lipunan. Kasi truth be told, karamihan sa mga naging successful na mga reformista sa ating bansa, or mga leader, o mga politiko, o mga bayani sa ating bansa, nasa sektor ng kabataan. Sina Rizal ay estudyante sa Madrid when they implemented their desire for reforms. Sina Bonifacio at Aguinaldo, hindi pa nga umabot ng 30 anyos, di ba? Sina Quezon, bata pa, nung tinatagoy nila ang Commonwealth. At marami pa tayong iba't ibang mga kwento sa kasaysayan natin na kung saan kabataan yung nangunguna. And so we see na sana sa panahon ngayon, makita natin yung kabataan as the forefront of our desire to better our society. Nabanggit mo, sir, na ang importante sa pagiging isang SK leader ay ang humility. Yes. Sa tingin mo naman, ano yung nawawala ngayon sa mga kabataang leader? Numero uno pa rin si humility kung tutuusin, na nawawala. Another would be perhaps their desire to see their positions as responsibilities. Kasi nakikita natin na parang, eto bali-balita lang eto medyo lumalabas na meme sa Facebook, na kung gusto mo raw magkaroon ng NMAX, tumakbo ka raw sa sangguniang kabataan. Okay. Iyon yung parang, well, that's a meme in itself, pero may backstory kasi yon. So, ang nakakalungkot lang is marami sa mga leaders kasi natin, personal gain na ang habol. Bakit nga ba sila naging leader? Bakit nga ba sila nagtumakbo? Napakaraming mga youth-led organizations ngayon sa ating bansa. At karamihan dyan, may mga leader na ayaw bumaba sa pwesto. Bakit? Because they want to hold that position as long as they can, because that gives them a sense of security, a sense of prestige. Now, kung mawawala yon, kung ang orientation ng mga leader natin is more on service than maintaining their position, I think, mas magiging improved, tataas ang ante ng mga youth leaders natin. Usually ngayon, parang ang mga SK, mas maganda to sa picture. Siya na lang piliin natin, or nasa linya to ng party list ni Kapitan, or siya na lang. Ano yung pwede niyong i-share sa mga botante? Well, first and foremost, never akong bumoto sa SK. That's one thing. Kasi I always believe na the youth can function better kapag nasa wider society sila. Hindi lang sa mga communities. Pero kung may experience man ako with handling SK leaders, it's that kailangan mong busisiin kung ano talaga yung trip nila sa buhay. Kasi there are people who run because they really wanted to run. There are people who run kasi kinumbinsi ni Kapitan, kinumbinsi ni Kapitana. Yung iba naman kinumbinsi ng mga konsehal. You have to look that perspective na kung saan mamimili ka na lang ng kandidato. Alamin mo muna, totoong tao ba to? Baka naman sa kampanya lang yung makikipagkamayan sa'yo. Pero after ng campaign, mawawala. Baka naman yung mga picture-picture nila, dito lang yan sa campaign. Pero after magugulat ka sa IG nila, nasa Bora na, nasa Sagada na, nag-a-abroad na, nagbabakasyon na. Well, in fact, kailangan, as community leaders, kailangan masigurado na always a constant presence ang mga leader na yun sa kanilang komunidad. So you have to make sure na in choosing a leader, nakikita mong kumikilos kahit hindi pa tumatakbo. Nakikita mong hindi lang dahil gwapo siya, hindi lang dahil maganda siya, o kaya sikat, o kaya mayaman. But more or less, kailangan talaga yung may desire
na ayaw umalis sa barangay ko, dito ako, magsisilbi ako dito. Kayo ba, sir? Tumakbo din po ba kayo? Or binalak niyo tumakbo dati? Tumakbo. Kung tumakbo, medyo... I tried to, pero parang hindi tumalab. Pero hindi. When we refer to politics per se, SSG, Student Government Elections, organizational elections. Pero sa political elections kasi, I never tried to run. The reason is, number one, the life that I had is not conducive to wanting to run for a public office, a community. Kasi papalit-palit kami ng barangay nung kabataan ako eh. There are some during the previous election na gustong tumakbo ako sa local office. Kaso, anong gagawin ko? Bagong salta lang ako sa Manila. I don't know how politics is run here. Kung may pagkakataon man na makakatakbo, pag-iisipan muna. Kasi sometimes kasi being a leader does not require you to run for office, you know. Sometimes, kailangan lang yung ready ka lang to extend your helping hand. Para sa'yo, sir, anong pinagkaiba ng public servant sa politician? Si politician kasi, focus more on the politics of it all. Yung tipong magbabrasuhan para makuha mo lang yung interest ng pinapangunahan mo. So if you interest more on green energy or green politics, makikipagbrasuhan ka to get what you want. And you should be running. You should be on the lookout to run, to win, and to be re-elected. Whereas a public servant includes everyone na hindi tumatakbo. Ang primary desire lang nila is masigurado lang na yung nasasakupan nila o yung mga nasa palibot nila na pagsisilbihan ng maayos. So, can you say that a politician is a public servant? Maybe, perhaps, yes. But not all public servants are politicians. Sa mga vlogs niyo, sir, kasi nag-search din ako ng YouTube videos niyo. Sa mga vlogs niyo po, may mga content din po ba kayo about politics doon? Actually, yes, meron. My social media profile involves 3 primary topics: politics, social issues, and matters of the faith. Yung politics, nakafocus talaga ako sa systematikong pagbabago. Like, how do we implement change? And then during the previous election, nagpalabas kami ng series yata, na kung saan tatakbo ba itong mga kandidatong ito. Other than that, interviews with certain senatorial candidates, with certain political leaders. Pero other than that, I did not use my platform kasi to preach political ideas. Kasi nga, mas magandang iniiwan mo sa tao yung decision making rather than merely influence them to do as what we bid. And ano po yung pinaka-paborito nyong content na ginawa niya sa YouTube video? Kung YouTube channel ang pag-uusapan, ang pinaka-paboritong content ko doon actually is hindi yung mga pre-recorded, mga live streams, yung mga tinatawag nilang barangayan. I like that format kasi it's very spontaneous. So, isa yun sa mga favorites ko kasi they actually provide live insight. Nakakapag-engage ka sa tao eh. And above all, nabibigyan mo ng saysay. Yung discussion, yung diskurso. You invite guests over, you talk with them, and eventually, you give the audience a spur of the moment. Para, ito yung nangyayari at dapat naming malaman to. Pag yung sinabi mong barangayan, sir, so parang yung mga tao nag-engage about certain topic, ganito, ganyan ba? Or may dinudulog sila sa'yo? Yung dulog, hindi ko pa nagagawa. Wala pa tayong means para dun eh. Pero talking about certain topics, yes. Like say for example, we've talked about diplomacy. We've talked about the situation of green politics sa bansa natin. And maraming mga topics na patungkol sa politika, mga topics na tungkol sa lipunan. So, yun yung mga diskusyon na palaging laman ng barangayan. And sometimes we invite people who are of prominence, like ambassadors, politicians, aspirants. Pero there are also instances where we invite ordinary people. Kasi we need to hear their perspective din from an angle na hindi lang mula sa taas, but rather mula sa baba. Bilang isang content creator, sir, and a vlogger na rin, gaano ka-importante para sa inyo yung marinig ng tao, yung boses ng isang mamamayan? Para sa akin, importante yun. Kasi social media nowadays is filled with people, with pundits who try to claim as if they know everything. And they try to, diminish others' opinions. Sisirain lang yung opinion ng iba, aawain nila, magdedeklara sila ng kung ano-ano. And yet, ang kawawa is yung mga nanonood, nakikinig, nagsusubscribe sa mga social media platforms. Hindi na sila nabibigyan ng boses. Many content creators nowadays would, especially those politically inclined,
would talk about political gossip. But has anyone ever heard of the lubak-lubak na kalye sa isang barangay? Or have we heard people who are from the indigenous communities who would always clamor and tell na sana mabigyan man lang kami ng pagkakataon na manirahan ng mapayapa, na yung tipong ayaw naman naming manlimos sa kamay nilaan sa panahon ng Pasko. Pero dahil wala na kaming ibang magawa, dahil hindi kami mabigyan ng oportunidad na mabuhay, na mag-aral, na mabigyan ng tamang pagkakataon para magkatrabaho, saan kami kukuha ng aming pambuhay? Many content creators are focused on gossip, are focused on rebuking and debunking each other. Pero we have never heard kung ano ang nangyayari sa ground. And yun yung mas higit na kailangan mapakinggan ng taong bayan. Bilang isang Mr. Graham Castin, ano po ang inyong pinakapangarap sa mamamayang Pilipino? Ang pinapangarap ko lang talaga sa lipunan natin is what we call a first world nation. Isang bansa na kung saan ang mga tao, mahal nila yung bansa nila. Kasi, gaya nga ng sabi ng party chairman namin, si Norberto Gonzales, we've never challenged our people to love our country. So sana ang mamamayan natin matutunang mahalin yung bansa natin, hindi dahil sa sino man na nakaupo sa taas, but rather dahil gusto nila na maialay ang lahat-lahat para lang sa ikabubuti ng kanilang bansa, sa kanilang pamilya. Pangarap ko yung mabigyan man na ng pagkakataon yung mga estudyante na makaranas ng dekalidad na edukasyon. Tulad ng dito sa inyo. Pangarap ko yung lipunan na kung saan tanggap ang lahat, na pantay ang paglingap sa lahat. Kasi kung meron tayong lipunan na ganun, it may sound utopic, it may sound too good to be true. Totoo, sir. But it can be achieved kung tayong lahat ay sama-samang kumilos. So, tingin ano yung pinaka-struggle or challenge sa part na yun, sir? Kasi minamahal nila ang mga politiko. Muna Sorry. sabihin, sir. Kasi, let's take a look at the previous elections, di ba? Sino yung pinili? Sinong iboboto mo? Itong color ganito ba? Itong color ganito? I just recalled an anecdote na kung saan may mga politicians na syempre tumatakbo, right? And then after their campaign sorties, naturalmente may basura. I called them out sa social media, and a supporter from a specific presidential candidate mentioned that don't be so dramatic. Don't romanticize it. Sabi ko, I'm not mentioning your candidate. I'm mentioning all candidates. What's wrong with you? So alam mo yun, yung tipong instead na you're looking at the bigger picture na may basura after the campaign, ang iniisip ng taong yun is inaatake ko yung kandidatong gusto niya. When in fact, hindi. Ang hirap kasi sa mga nangyayari ngayon is that people tend to be more subjective than objective. Na instead na nakikita nila yung merito ng nangyayari, ang nakikita nila is yung personal bias nila. Na to the point na kinu-question na natin yung pagkakaibigan natin, yung relasyon natin, yung pagiging magkadugo natin, simply because politics has ruined our perception of how we deal with people. Yun ang numero unong challenge na kailangan mong i-overcome. Because we need to eliminate the politics of people looking at other people. Because politics is all about ideas. It's never about the people who quote-unquote believe in them. Actually, sure, totoo yan. Kasi parang kung kaibigan mo itong taong to, tapos magkaiba kayo, naranasan mo na ba yun na magkaiba kayo ng politician na sinusuportahan at that time? Parang nag-iiba yung tingin niya sa'yo. Yes. Actually, marami. May kaibigan ako. Actually, kaibigan siyang significant other ko. May sinuportahan siyang kandidato. Unfortunately, hindi pinalad yung kandidato niya. Nanalo yung ibang kandidato. And matindi pa rin yung galit niya. To the point na, pag nakilala ko yung supporter ng kandidatong yun, hindi ko talaga siya kakausapin. Kahit na magkanda-gutom-gutom sila pagtatawanan ko. And I was like, parang hindi naman tama. Parang, Diyos ko, election lang to. Pagkatapos ng 6 na taon, bati-bati na naman yung mga yan. So, ang hirap, di ba? Mag-aaway kayo, katampuhan, magbablakan pa kayo sa isa't isa, tapos biglang magpaparamdam ulit sa'yo, uy, palike naman itong page na to, palike naman itong post na to kasi tumatakbo ako for something like that. If only ma-realize lang natin, ang daming instance na ganun, nakakaburyong. So parang nangyayari sa Pilipino ay mas minamahal talaga yung politicians kaysa sa bansa. Ano naman masasabi mo, sir, dun sa mga Pilipino na nagsasabi na kasi kapag ito yung nanalo, ito yung magbabago ng takbo ng bansa? Normal yun. Kasi halimbawa, ako may sinuportahan ako ng kandidato. Malamang sa malamang alam na natin kung sino yun. Pero kahit nasabihin mo kasi na may sinuportahan ng kandidato na ito yung pagbabago. Kapag hindi pinalad ng kandidato mo, ang civic duty ng bawat mamamayan ay suportahan kung sino yung nakaupo. Pero
May pero clause tayo ha. We don't blindly support that. We should always keep ourselves vigilant. Na kapag may magandang inisyatiba, we present. Instead na awayin ng awayin, magbigay tayo ng solusyon. Because in a democracy, we are all entitled to present our ideas to make sure na narinig sila ng taong bayan. Kasi yun naman talaga dapat yung diwa ng political support eh. Pwede natin sabihin, sige, come 2025, 2028, o sige, kampo-kampo ulit tayo. Pero sana pagkatapos ng kada eleksyon, Filipinos come together and present better ideas para man lang mapaunlad yung bansa. Because the country does not rest on the hands of one person in Malacanang. It rests in the hands of 100 million Filipinos. So ngayon, sir, tutungo tayo sa part na maaari mo bang maibahagi sa amin ang plot twist ng buhay mo? I have one. This is very interesting. Kung hindi nangyari tong plot twist na to, baka wala ako rito sa studio. Kasi I'm from Mindanao. I'm from Davao. There was this speaking engagement dapat dito sa Manila last 2016, 2017. Pinuntahan ko. And sabi ko, uuwi ako ng Davao. The plot twist was, hindi natuloy yung event, hindi ako nakauwi. Kung nandun ako sa Davao, I'd be a successful tutor kasi I was a tutor there eh. Perhaps I'd be an efficient academic. But the plot twist came to such an extent na instead na naging parang backward thinking ako, nag-explore ako. Kung dating medyo naduduwag ako sa mga bagay-bagay, now I took the courage to, travel to Manila to get acquainted with the place. It takes a lot of experience for you to change things. Kung hindi lang dahil sa plot twist na yon, siguro simpleng tao lang ako na nanonood na lang ng mga YouTube videos. Pero that plot twist really helped me, shaped me into who I am now. Thank you so much. At ano naman po ang maibabahagi nyo sa ating mga kabataan na pinapangarap at ginugustong tumakbo bilang isang leader ng kanilang komunidad? Run, but never run away. Whenever responsibilities arise, huwag na huwag kayong tatakbo. Manalo man o matalo, tayo pa rin ang natitirang pag-asa para sa pagbabago ng bansa natin. And enjoy your life. Huwag masyado mapakalungod sa politika. Be the leaders that you want to be and be the youth that you always are. Tunay ngang isang kampiyon si Sir Ram, nagbabahagi ng kaalaman sa mga kabataan at lumalaban para sa katotohanan, para sa bayan. This is Coach Rosh at ito ang Plot Twist.